Hi everyone, my name is Bianca Gonzalez. I am the creator and host of Paano Ba 'To the podcast. Ako po si Nonong Balinan. Ako naman po si Muman Reyes. At ako po si James Corraan. Kami ang Dakol. Hi everyone, I'm Roan from Kwertuhan with Roan and Tina. Hello there to all the readers ba to? Viewers? No, basta kayo. I'm Victor Anastasio. Meron akong podcast produced by Anima Pods, of course, yung intellectual. May merch pa. Hello po, ako po si Cristel Pulgar. Hello po, ako po si Moy Esquera. Hello, ako si JP of Ang Walang Kwentang Podcast. Hello, I'm Tonette of Ang Walang Kwentang Podcast. Hi, ako si Ina Evans, yung announcer sa Simula sa Gitna. For me, Oh my God! Pass. Para nga ba sa Cool Pals, ito yung nagiging outlet namin. Dito namin naikikwento yung mga bawat kwento ng buhay namin at dito rin kami naglalabas ng sama ng loob. At ito na rin yung nagiging bonding namin bilang magkakaibigan. Ang podcast, it's an... Paki-google na! podcasts are a daily companion. They are pampahappy on a particularly low day. It's also a eye-opener during times na meron akong hinahanap na ibang perspectives on life. Yung podcast, feeling ko yun yung Gen Z, kasi may podcast naman na before, di ba, dating-dati pa mga early 2000, like yung Becky Nights, ayan, pero ngayon kasi parang nag-boom siya, parang feeling ko ito yung Gen Z version nung mga radyo-radyo, di ba, yung mga Tia Deli before, ganyan. For us, very personal ito Dahil yung Kwertuhan, ito yung gift namin for the LGBTQIA+ community. Dahil sobrang limited lang ng platforms na nag-amplify ng stories na to. Na kung titingnan natin way back sa mainstream media, sa mga movies, sa mga teleserye, walang pinoportray na queer stories. Yun yung gusto namin dito, na ma-amplify namin yung stories within the community for representation. Parang ngayon kasi yung podcast, tulad ng sabi ni Tonette kaya parang ito na yung parang isa sa mga mabisang creative outlet ng mga artists, ng mga creators na makapagsabi ng opinions nila, makapagkwentuhan with friends, creative outlet yan. Grabe yung feeling niya, medyo nakakagulat din. Kasi ang dami, mall pala talaga, akala ko like function room or gilid, pero parang pinapakita nito yung potential ng podcasting na talagang mall show, daming nanonood. Super happy kasi first time namin silang makita in a sea of other podcast listeners, and ayun, nakaka-touch na kahit na it's a work day or school day, nag-absent sila. Nakakatuwa nag-absent sila. For us. So yun, very loyal talaga sila, yung mga ka-M, yung mga podcast listeners. Siyempre, sobrang grateful, excited kasi isa sa mga bagay na hindi mo ina-anticipate yung maabot sa ganitong level. Kasi talagang talagang katuwaan lang kami. So to be part of this is really something special and memorable. Salamat po namin malaman, bakit apat lang po kayo ngayon? Ay! Actually, yung isa nandun. Yung isa, actually 5 kami. Oo. Yung isa si Ryan Rems, masyado na sikat yun. Si James, pasikat na. So medyo malaki na yung ulo, hindi nakasya sa frame. So pinalis na namin. So, ako lagi available kasi ako yung pinakalaos Yun yung na-share namin kanina na sobrang nakakatawa na for the first time na hindi na lang kami afterthought. Talagang in-offer sa amin na kayo yung pinili namin para mag-represent nito. So, from there, na-feel namin na mas lumalawak na yung acceptance. Yeah, thankful po kami na naging part kami ito. Kahit mga first-timers po kami sa podcast, pinagkatiwalaan niyo po kaming mag-talk sa stage. Pero ibang experience po para sa akin to kasi first time ko din
mag-talk sa harap ng live. Sobrang ano ko po to, first time talaga, first ever na pumunta po sa stage na kadaming tao. So, sobrang salamat po sa pagbigay po ng opportunity ganito. Super excited and happy, of course. I remember when my producer Mel first told me na magkakaroon ng first podcast festival. I was so happy. And of course, even happier na I was given a slot to be able to speak on stage, and super, super extra happy na nag-yes ang aking dream guest on Paano Ba To, which is Tito Boy Abunda. Looking at the audience's reaction man kanina sa mga sinasabi ni Tito Boy, parang I'm happy na naibahagi din sa kanila ang wisdom that I so luckily get to access easily. Gusto ko siya i-share sa iba who wouldn't necessarily have access. Siguro yung curiosity ko lang sa mga tao. Marami kasi akong tanong eh. Very nerdy ako. Kaya ganito yung minsan smart, minsan hindi. Yung kwentuhan, we encourage our queer community members to share their stories. And nag-push talaga sa amin sa ganitong concept is yung na-feature yung story namin sa MMK or Maalaala Mo Kaya. So gusto talaga namin na magkaroon ng queer representation na healthy. Si Ryan Rem, si Pia Words ba? Kasi nakasama na natin si Tito Boy. Sana maulit. Si Tito Boy, masaya kasama. Sino pa ba? Rafi Tulfo. Rafi Tulfo. Si Rafi Tulfo. Kasi para makita niya kung sino. Husgahan natin yung nagsusumbong kung nagsasabi ng totoo. Oo, magandang collab yun. Saka makita na niya kung sino yung mga susunod na ireklamo sa show niya. Hindi pa nag-guess ako sa inyo, sabi niya. Bago lang kasi ako sa Anima. So, excited. Siyempre nakaka-collaborate ko na si Ali of the Linya Linya Show. Pero gusto ko rin maka-collaborate yung mga ibang podcaster na Anima, di ba? Nakita ko na si Bianca siguro, or si Joe Rogan. Si Chris Aquino, Martin Rivera, mga ganun. Kasi parang mga late show, talk show, yung mga yan, talk show host. So. Open kami kahit alien, pwede namin i-guess. Oo, actually. In 2014, at that time, I was the editor-in-chief of Meg Magazine, so that was a young women's magazine. And I was also a columnist for the Philippine Star. It was the year I was gonna get married. I got engaged in 2014. I was also married end of 2014. And parang at that time in my life, I was 31. Feeling ko parang, wow, napagtunggumpayan ko yung 20s ko, and parang it's time to sort of do a project that I could give back. And so throughout my career since my late teens, because I started writing very early, people would always ask me advice, people would always ask my opinion on things. So I was like, parang as a writer, it was a dream to write a book. I wanted to put all the usual questions asked to me in a book. So that's when Paano Ba To, the book, was published. And then fast forward to 2016, ginawa ko siyang YouTube series. But I knew I wasn't the type na gagawa ng vlog about my life, or I'm such a private person. Sabi ko, anong pwede ko gawin? I know I want to be on YouTube, but in what form? So dun ko na-realize na the book, iba din yung texture niya kapag nakikita na yung taong nag-a-advise. Bitin yung 7 minutes minsan for some topics, lalo na the bigger life talks type of conversation. So, dun na yung realization na, I can do one interview, but the long form, let's say the 20, 30, 40 minute will be on the podcast. So, dun siya talaga nanganak. Moy and Cristel are well-known YouTubers. Gusto lang din namin malaman, kamusta yung naging transition ninyo sa pagpasok ninyo sa podcast? At ano yung mga kinaharap ninyo na challenges as a YouTubers then going to podcast? Ako medyo mas malaki yung change sa akin kasi medyo visual akong tao. Na feeling ko kapag puro boses lang maririnig sa akin, parang ang boring. Pero iba rin yung tuloy-tuloy nagsasalita. Sa vlogs kasi medyo mas more ako pinapakita ko yung sceneries, pero this time parang nakafocus sa amin and nakafocus sa experiences namin, and kailangan ko siyang i-voice out. At malaking bagay yung komportable ka sa kausap mo.
Kasi yun yung nangyari sa akin. Noong una, wala akong parang courage simulan to kasi nga feeling ko masyado akong introvert, masyado akong nasanay na sa visual, sa vlogs. Pero dahil nakahanap ako ng someone na pwede kong, na may malaking similarity sa akin. Kaya naging komportable ako and doon na lumabas yung pagkamadaldal ko. Yung sa akin po kasi nagpo-podcast na po talaga ako dati pero hindi talaga siya as in na podcast official. Nag-ano lang po ang mga short video sa TikTok. Hindi ako nabigla masyado. Pero Madaldal ka kasi pati sa vlogs mo eh. Lagi po kasi ako nagsasalita kahit sa vlogs. Pero ang kahinaan ko naman kapag may maraming tao at hindi ako comfortable, doon ako hindi makapagsalita. Pero since nandun si ate, kaya talagang ang daming overshare. Kaya sobrang comfy at saka hindi naman po siya, parang hindi na siya work, parang chikahan na lang siya. What to expect? Gandang tanong yan. Oo, actually talagang di kami nakasagot dahil wala talaga kaming plano. I think the way paano ba to has evolved is sort of, dati kasi it started na people would write in their letters and then I'll find someone na napagdaanan na yon or sakto mag-advise for that. Now, I feel paano ba to is more, okay, we have a topic and I'll have a guest or several guests and sana mabuksan ito yung perspective mo. It's more of, ito yung mga pwede mong gawin, ito yung perspectives na pwede mong i-take, and ikaw bahala how it will apply to your life. In terms of what to expect, I do have a major Pasabog guest lineup this November that I'm very happy about. And yeah, hopefully more series and live events in 2024. Just to keep the show funnier and funnier every episode, yan yung isa sa mga syempre goal namin every time. At natutuwa kami so far, yung ganda ng support ng mga listeners sa show namin, which is forever grateful kami. And then future plans next year. Abangan nila, kasi nagkakaroon kami ng anniversary show sa Soler. Sa Soler. Sa Soler kami. Itong May, sold out namin yung Soler. So, ang camera lang namin pinaprint na poster, so binibenta namin ngayon. Pero yun, sana ay abangan nila yung susunod dahil pang 5th anniversary namin, so may bagong pakulo na darating. Abangan nila. Festival yata yung gusto mangyari. Comedy Music Festival. Yeah. Something that we're all looking forward to for 2024. Siguro mas, hopefully, dahil dito sa event na to, mas ma-amplify yung podcast industry. Dahil hindi pa siya masyadong na-explore. Like for example, mas pipiliin ng isang brand na suportahan ang other platforms dahil sa mga vanity metrics na 1 million views, 1 million reach. Pero sa podcast kasi iba yung quality ng metrics nila eh. Siguro ito ay isang open call sa lahat na sana bigyan ng chance yung podcast industry dito sa Philippines. Siguro may immediate goal is to lessen yung pagka-scene zone. So, ang mga message ko kung mag-guest sila sa podcast para mas kilala nila. Narinig na kita. Nakita kita sa website. Nakita kita sa WhatsApp. So, sana spread natin yung podcasting na ma-excite yung mga tao to converse with me and of course yung fellow podcasters din. Please kindly promote your social media, your Spotify, and any message you're listening. Yes, so salamat sa lahat ng Cool Pals dyan. Alam mo, sa Cool Pals from all walks of life, natutuwa ako. Like, pag naglalakad ako sa kalye, may Cool Pals na rider, may Cool Pals na commuter, may Cool Pals sa kalsada. Snatcher! Malapit na. Ayaw meron yan. Tumatakbo lang. Kaya hindi ako Pero salamat sa lahat ng pakikinig at pakikitao sa amin. Hindi kami titigil mag-provide ng continuous entertainment para sa lahat sa inyo. At sana makita-kita tayo sa comedy shows ng Comedy Manila para mapatawa namin kayo ng live. To our fellow queer individuals, LGBT community members, we encourage you to take up more space and to really be out there. So, sa mga closeted queer members naman, no rush sa pag-out. Nandito lang kami, kung willing na kayo mag-come out, andito lang kami na pwede yung magsilbing pamilya. Hello!
please listen to Ang Walang Kwentang Podcast. We're a Spotify exclusive. We release new episodes every Monday and Thursday. Follow us on Instagram at AWKPstuffs and TikTok at Ang Walang Kwentang Podcast. Ayun, thank you sa lahat ng mga nagsusupport po sa amin. And sana po tuloy-tuloy lang po yung support niyo sa amin. Pati po sa podcast namin na Anyari Sa'yo Podcast on Spotify. And pwede niyo rin po akong i-follow sa Instagram account ko at Cristel Fulgar. And YouTube account ko, Cristel's Vlogs and Cristel Fulgar. Maraming salamat po sa pagsuporta po sa amin ni Ate sa podcast. At kung gusto niyo pong marinig or mapakinggan yung podcast namin, nasa Spotify po siya, Anyari Sa'yo Podcast. At ang Instagram ko po ay Justy Amoy. At ang YouTube ko is Just Moy po. Thank you po. Maraming salamat po sa suporta. Ayun, sana po i-follow niyo po ang The Cool Pals sa Facebook, sa Instagram. May TikTok din po kami. At kung mapadpad man kayo sa aming Spotify, punta lang po kayo, i-search nyo lang po yung The Cool Pals. Ayan. Yes. At doon, makikita nyo na rin po yung mga other social media pages ng mga host. Kaya sana i-follow nyo po yan. Coolpals.com also. Yes, tsaka please follow www.comedymanila.ph. Yes. So, hello everyone. I'm encouraging you all to subscribe, to support our podcast, Kwertuhan with Roan and Tina. And pwede nyo rin kaming i-follow sa other social media platforms, Roan and Tina. So, maraming salamat sa suporta from our supporters and sa mga naniniwala sa amin. Maraming salamat dahil ginagawa namin ito dahil sa suporta niyo rin. So, Intellectual Wall Victor Anastasio on Spotify. Kinig-kinig tayo. Salamat. Thank you very much to everyone na nakikinig ng Paano Ba To The Podcast. And in case you haven't yet, you can find Paano Ba To The Podcast on Spotify or wherever you get your podcasts. Ang recommendation ko dyan, kung first time ninyo makinig, is i-open nyo lang yung show page, scroll kayo, and then figure out which topic or which guest yung feeling nyo type yung pakinggan, and you can start from there. And then, yeah, you can follow Paano Ba To on Instagram as well.